DWBL. Puno na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Wala akong natidinig. Wala akong talkies eh. Oo. Wala akong talkies. Listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, mic test. Mic test. Mic test, mic test. Hello, Sir Eros. Nadidinig mo ba ako? Yes, sir. Hello, Sir Eros. Yes, sir. Sa ano yun, te? Sa ano mismo siguro kasi yung kausap niya wala rin sounds. Sir Eros, nadidinig mo ba ako? Nadidinig ka na. So, nadidinig mo ako? Alright, okay. So, ano yun na lang natin? Bigyan mo ako ng additional. So, nadidinig ako ng Sir Eros. So, alauna na naman po mga kasama at we're here All About Safety. Ang ating pong guest ngayon ay walang iba po kundi ang National President of the Safety Organization of the Philippines, Inc. Si Sir Eros Zuniga. Our topic today is about the ongoing review of the DO 198-18. You know, ating ngayon, ang ating topic, no, yung mga comments ninyo, yung mga recommendation para po sa bagay na yan. So, Sir Eros, magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Jay. Okay. So, Sir, alam nyo, Sir, very, very timely to. Yung mga binabanggit nyo mga sa Department Order 198-18. Kasi sabi nyo nga, hindi na bago itong batas. So, nag-evolve na tayo. Sir, ano ba nakikita nyong mga dapat nating baguhin o idagdag o i-modify tungkol dito sa DO 198-18? Sir Jay, bago tayo magsimula, magano na muna tayo ng paunawa na lahat po ng komento natin na gagawin ngayon ay hindi po para pangunahan ang Department of Labor and Employment. Gusto lang natin maka-recommend tayo na mas maganda. Kung i-accept nila mga rekomendasyon natin. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon, ano bang mga pwedeng maganda
na pwede nating i-contribute para yung review ng IRR, yung DO 19-18, ay medyo naaakma sa Republic Act 11058. Yun po. Yes, So, sir. hinihingi natin ng lahat ng mga practitioners sa consultant na magbigay sila ng kanilang makabuluhang opinyon. Ano sa palagay nila ang pwede natin maiambag? Dahil andito naman tayo sa industriya ng safety and health, at least tumulong tayo. Kasi nung araw, Sir Jay, lahat po ng mga consultant ay nag-aano po yung ating DOLE. Yes. Kumbaga, dahil sila yung mga stakeholder at sila yung nasa field, so kung titingnan mo, mas nakakaalam sila kung anong tunay na sa industriya na ito. Pero Tama sa po ngayon kayo. po, medyo hindi na po ata nag-aano ang DOLE. Okay. So, pero I think medyo minsan po sa DOLE at saka sa Occupational Safety and Health Center, may bago na ho yata tayong officer in charge, no? Si Kariretiro lang ni Doktora Dr. Tess Cueco. Siguro batiin na natin ang bagong officer in charge na kaibigan din natin at kaibigan mo rin. So, simulan mo na, Sir Eros. Ikaw na unang bumati. Sir Jomar, congratulations na ikaw po ang naupo sa ngayon. Sana po sabihin mo lang kami kung paano kami makakatulong. Hey. Hello. Hi. Good afternoon, Kajay, and sa ating... Oy, welcome back, Sir Eros Sujiga. Good afternoon. Hi. Nakita kita nung isang araw, sir. Saan po? Hindi ka nanalo ng 1 million. Sa ano? Replay. Replay lang. Replay na ba yun? Yes, sir. Congratulations nga pala sa Gilas, ha? Kajay. Yeah, congrats sa Gilas. After 60 years, ha? Yes, more than 60 years. More than. 62 years to be exact. So, congratulations and marami tayong natutunan dyan. Yeah. Maganda yung sinabi ni Senator Lacson. Marami tayong natutunan dyan. It's all about leadership. Maganda yung sinabi ni Senator Tama yun. Dapat mag-e-echo tayo. Leadership. Maganda yung sinabi ni mag-e-echo tayo. Nakabukas sa monitor. Mag-e-echo tayo. Ayun, May echo. huwag niyo nang iyan sa speaker. Siguro yung cellphone ko yun. Meron pa ba? Wala na. Sige, balik na tayo. Ayan, si Sir Kat. Andyan, ayan. Good afternoon, Sir Kat. And meron siyang gustong pasalamatan. Meron siyang gustong pasalamatan eh. Hanapin ko lang, ha? Doon sa yung sa, anong hospital yun? Ito hanapin ko lang, ha? Anong hospital, Brad Pitt? Ito. Medical City, ayan. Pasalamatan. Thank you kay Lara Hieronimo. Ayan. Bumaba ng 100% ang kanyang medical bill. Hindi. Nabawasan lang. Fake news yung 100%. Anyway, salamat sa iyo, Ma'am Lara Hieronimo, sa Medical City. Ayan. You are very hospitable. Thank you. Ayan, Sir Thank you very much. Napasalamatan natin. Thank you, Medical City.
sa inyo. Ayan. Okay, musical pa yung thank you natin. Para kay Sir. May mga bago yung ano mo na naman ah. Ayan. Kay Sir JP. Ayan, bago pasok. Kilala niya ata siya. Oo, si Sir Yeah, JP hi to us daw. listener talaga natin yan. Si Engineer JP Bata, no? Yeah. Isang professional industrial engineer. Pero bago ka pumasok kanina, Brad Pitt, ang topic natin tungkol nga dun sa may bagong batas, ano, na yung RA 11058, may mga ano yan mga implementing rules and regulation. Yun ang pinag-uusapan namin. At Brad Pitt, may bago ng Occupational Safety and Health Executive Director, si Engineer Jomar Batino. Ang pangalan niya, Brad Pitt, Engineer Jomar Batino. Good luck, sir, sa inyo and more power. Alright. Bala nga namin ni Sir Eros Zuniga kung pupunta kami ron, kung wala kang time, nakapunta ka na ron eh. Yung dati yung dati noon, na director. Yes. Yan, may Gamit ka ng mascot ng safety. Yan, malapit sa ombudsman yan, ano? Yes. Pinalitan na ata yung pangalan ng street na yan eh. Pero kung, Sir Jay, Yes, sir. sa ngayon wala si Engineer Batino. Yes. Nagpunta ng Indonesia, nautusan ata. 1 linggo siya doon. Wala pa siya. So, next week pa siya makakabalik. pagka magki-courtesy call ka, Sir Eros, sabihin mo na lang yung ikaw, sasama ko si Brad Pitt para mapakilala rin natin si Brad Pitt at alam mo, magpapasko na. Baka mamaya, kailangan nila ng world-class comedian. Para sa mga... Tsaka singer. Singer. Sample. Sige, ikaw. Okay, go ahead. Who knows how long I love you? You know I love you still. We'll wait along the lifetime. If you want me to, I will. I will. Ayan. Brad Pitt, hindi ako nagbibiro. Brad Pitt, hindi ako nagbibiro. Ang Sophie, meron din Christmas party yan. Ayan. Dati, umaatin ako dyan. Baka minsan, ma-invite ka rin nila. O yan, Sir Eros, kayo na mag-ano dyan. Kay Brad Pitt. Medyo mahal ata ang talent fee. Kasi world class. Ito na sumagot yan. Depende, sir. Depende sa usapan. Ako na sasagot. Sige. Ang aking manager. Okay. Go ahead, manager. Si Brad Pitt, madaling pakiusapan. Pero, wag namang libre. Pwede ba yung sagot kong yun? Di ba? Madaling pag-usapan. Wag naman kasi may sabi nga, cost of fuel. The inflation rate is 6.1%. The highest in 14 years. Yeah. Bababa na bukas. Bababa na ng gasolina bukas. Bababa. Yan, good news. 40 cents ata. It's about 200 pesos ata per liter. 200? 200 pesos lang, Sir Eros. Hindi. 200 Maka more than 100 plus, maka umabot ng 200. Nako. Ang baba sa per liter. Ang baba. Mataas. Ang maganda ngayon, libre yung bigas. Nabigyan nga ako Isang sako. Kaya lang, sinaing na nila. Baka 2 pesos ata, sir. 2 pesos, and something per liter. Kaya lang 200 oo
Nagulat ako. 2 pesos ang ibababa. Oo, mataas. Or higher. Ano ba? Anyway, good news yun. Anyway na lahat ng bumababa. Good news yun. Yung bigas, bumababa na rin. Libre pa nga eh. Sana araw-araw manghuli sila ng mga smuggled. Hindi lang bigas, lahat ng smuggled, hulihin nila at ipamigay. Unahin nila dito sa amin. Kasi hindi lang naman bigas ang smuggled eh. Lahat. So, hulihin nila lahat yan. Pagpapasko, pamigay. Di ba? Ang wala. Merong natin. Balik na tayo rin. Balik na tayo. Hindi, bago tayo bumalik, isa lang ng request ko kasi si Brad Pitt, si Boss Eros Zuniga, boss na, di ba? Isang pulutong yan ng mga organisasyon, malaking organisasyon ng safety organization. Hindi lang sila nagki-Christmas party, nagko-convention pa yan. So may mga intermission number doon. So yan. Ako nga manager mo, di ba? Kahit sana yan. Di para muna sa safety, ganyan, di ba? Muna tayo, isang awitin o isang joke mula kay Brad Pitt, ang ating special guest, bawa. Yes. Kasi taon-taon may convention yung Brad Pitt eh. Yes. Sir Eros, isama natin yung Rio Brothers. Saka ako. Sa loob po ng isang taon, meron akong 7 convention. Ayan 7. Ayun, maganda. Meron din mga competition. Okay. Sir. So halos sa isang taon, 7 to 8 conventions in a year. All over the Philippines yan. All over the Philippines. Yeah. Pero sa ngayon, we are concentrating only sa NCR. Kasi medyo umaano pa ng panggastos. Ayan. Kasi galing tayo sa pandemic, sir. Yes, sir. Lahat nagre-recover. Nagre-recover pa lang tayo. Yes, siguro sa Okada yan. Pero hindi pwedeng hindi mag-conference kasi yun po ang advocacy ng SOPI. Yes. We are under the mandate of yung Presidential Proclamation 115-A declaring every month as a safety month. Yun po ang mandate ng SOPI. So every month halos may conference kami. Ang ganda nun, every month is a safety month. Apo. Ang galing na nakaisip ko. Ano po yan, ang proclamation na yan, lumabas mo 1967. Si Marcos yan. The former, yung tatay. FM. FM Senior. Yun po ang naglabas ng presidential proclamation na yan. Ayan. At yun po ang mandato ng safety organization. Linawin natin, ang naglabas niyan, ang proclamation na yan ay si FM, yung matanda, si Ferdinand Magellan. Okay. Ay, hindi, President Ferdinand Marcos. Marcos. Opo. 1966. Ayan, Kita nyo, first term niya yan eh. First term. Na-elect siya ng 1966. Ganun kasi after 1 year, yan. Safety na agad ang niya. Opo. So, kasi sundalo siya. So, yun, safety, security. Alam na nila agad yun. Sila gumawa niyan. Sila secretary. For him po, Sir J, yung Safety Organization of the Philippines, represented by me, nagsimula po nag-crop up ng batas ng 11058 noong 2010. 2010. Member na po ako ng technical committee ng Congress. Okay, kami po nagbabalangkas niyan. Na-approve yan to 2017 at na-implement ng 2018. Ayun. That is how many years in the making, no? 5 years.
Na ngayon. 2010 to 2017. 17th Congress na po. Na-approve yan. Kasi sa Congress muna yan bago umakyat siya. Matagal yung proseso. Pagka may mga bill na stamp ng presidente na urgent, uunahin yun. So, kasi ang daming bill So, ano uunahin natin dito? Ganun mangyayari. Priorities ngayon. Priorities. Matangkad din siya, Sir Pete, na tenga yan. Ayun, Tuloy-tuloy ang usapan, hindi ma-approve. Ito lang 2017, yun lang na-approve. Kaya Duterte na. Yung 17th Congress, from 10th Congress to the 17th Congress. 7 congresses pa lang ang pinag-anuhan niya. 7 ang pinagdaanan bago na-approve yung 11058. Maano po yung balitaktakan yan? Panahon pa ni Secretary Baldos. Kasama ko po yan sa nag-deliberate. Kasi kami ang mga tawag dito, resource person ng Congress at saka Senate. During that time. Patakot-takot na hearing. Alam mo ba na gusto ng mga parusahan ng safety officer? Kapag parusahan kapag mayroong patay o kaya physical injuries. Okay. Ang unang recommendation ng Congress is kapag may physical injuries 1 year to 6 years imprisonment plus fine. Okay. Kapag may patay hanggang 12 years. Hanggang 12 years ang pagdating sa Congress hindi po na-approvean 'yun. Ang na-approvean lang penalty. Pera, babayad lang. Pambayad lang. Kasi karamihan sa Kongreso, di ba, may makabayang block, may parang anti-labor. Anti-labor din dati. So, ang sabi namin, bakit kailangan parusahan ng safety officer? Whereas nung araw, kung anong function ng safety officer, the safety officer has no direct link with the worker. They only serve as an advisor for safety and health. Sabi ko, so walang employee-employee relation yan. Bakit kailangan parusahan nyo? Pero ngayon, iba na po iba na. Nung lumabas sa 11058, penalty. He will oversee and manage the occupational safety and health program of the company together with the safety and health committee. So, meron na siyang talagang may kumbaga sa touch na siya nang kailangan tingnan niya talaga nasusunod kung ano ang nakalagay sa safety program. Yan po. Naku, kung alam mo kung natuloy yun, yung ganong na may penalty, may imprisonment. May criminal case and imprisonment. Palagay ko walang papasok na safety officer. Wala po. Walang papasok. Kasi, tapos sinaano nila na ang liable also would be the president and the vice president of the company. Yeah. Kasama. Kukulong din. Oo, kulong. Kulong sila pareho. Dati, iyon ang ang recommendation ng ating pong Kongreso. Pagdating sa Senate, iba. Sino main sponsor niyan, sir? Ang natin, yung congressman ng Valenzuela. Hindi nyo matandaan. Joel Villanueva. Hindi, sa Valenzuela. Itong 11058 sa Congress, si Joel. Pero nag-umpisa yan sa Congress, hindi sa Senate. Sa Valenzuela, sino yung isa? Gatchalian? Yung bago si Gatchalian. Valenzuela. Sa Senate kasi, ang chairman doon ay dati si Estrada.
I-google mo nga, Cherio, sino yung Nakalimutan ko na yung person sa 2010. congressman ng Valenzuela bago si Gatchalian. Main sponsor ng ano. Yun ang sponsor ng bill. Ng So, bill. marami ring sponsor ang bill. Meron din sa labor sector, nag-sponsor, na gano. Kaya marami pong maraming version. Pinag-iisa na lang. Oo, pinag-iisa na lang yon. Yeah. Kaya tumatagal kasi maraming nagko-contribute. Matagal po ang discussion niya. Lahat ng ano niya, yung mga words. Oo, pati po yung lahat, pati mga technicalities, lahat, hinihimay-himay yan. Parang yung kay Tulfo, nakita mo, yung domicile, tsaka yung address ng tao. Kasi magkaiba. Kasi may illegal words. Doon nagkakatalo. Hindi sila pareho. Mukhang pareho lang, pero legally, they are not. So, nung ginawa po, nung na-approve yan, kasama rin po ako sa na kasama sa technical committee ng DOLE na nag-crop up din ng unang IRR. Yeah. Okay. Ang doon, si Yusek Benjo ang nag-head ng ng pag-crop ng IRR. So marami rin discussion sa mga technical person. Yeah. Yun ang maganda. Kaya tapos, yun nga, nung nag-crop up, naging noong 2019 na. Naging effective yan. Napirmahan ni DOLE yung IRR, tapos naging effective noong January 2019. Yan. Pero sabi mo nga, Sir Eros, mukhang dapat ng medyo i-modify. No? Yung nga yung ating topic. Kung kailangan ng i-modify o magdagdag ng mga ibang provision. Yes. Kasi lumalaki na yung bansa natin. Yes. May mga ibang pangangailangan na, blah, blah, blah. Di ba? May mga... Personally, Sir Jay, medyo meron lang akong hindi kasi kung babasahin mo ang 11058 compared to the on 198, medyo marami nang nadagdag. Say for example, ang what is a safety officer? Doon sa 11058, ang sabi, ang safety officer is trained by DOLE or its accredited safety training organization. Okay. Yung po ang sinasaad ng batas. Pero pagdating sa IRR, nagkaroon na po tayo ng SO1, SO2, SO3, SO4. SO4. Oo. Sa pakiwari ko parang ginawa tayong PO1, PO2, PO3. Okay. At kung yan mo sa DO16, ang kategory ng safety officer 3 lang. Pagkatapos ka ng 40 hours, boss, safety officer ka. Okay? Tapos, kung gusto mo magpa-accredit ng safety practitioner, kailangan mag-take ka uli ng another trainings. Okay? Practitioner ka. Okay. Tapos, meron yung experience for how many years? Dati 3 years eh. Ngayon 2 years na lang. Okay. Pagkatapos, kung gusto mo mag-safety consultant, mas marami kang dati 400 something hours, 480 hours ang alam ko 480 hours safety related trainings. Okay. Plus safety related training. Yes, kung halimbawa nag-training ka mag-forklift, related 'yon. Related 'yon. Here in abroad counted 'yon sa 480 hours. Then you must have at least 4 years experience. Okay. 5 years o 4 years. Ganun po 'yon. So, mas matindi nung araw ang kailangan sa pagiging safety officer, safety practitioner at safety consultant. Okay. Ngayon, doon sa IRR na 118, binawasan lahat 'yon. At idinagdag ang SO1.
Yun ang hindi ko maintindihan. Ang SO1 po, intended sa micro and small companies. Yun, yung SO1. Okay, SO1. Pag gaano kalaki yung small, up to 50 employees yon down. Ang micro naman, below 10. So, yun po ang training. Kaya lang, hindi ako pabor dun sa training na ginagawa sa SO1. Kasi nga napaka-igsi. It's only 10 hours. 10 ba o 8? Di ba? Mandatory 8 hours? Mandatory 8 hours to all employees. Okay. To be an SO1, magdadagdag ka ng 2 hours na train the trainer. Oo, train the trainers. Yung ganun yun. Okay. Pero ang problema, doon po sa ating Section 12 ng ating pong DO 198-18, kasama po sa paggawa ng safety program yung micro and small. Okay. Okay. Kaya ba na Safety Officer 1 o SO1 ang gumawa ng safety and health program ng kanyang kumpanyang maliit? Sa tingin ko, hindi niya kakayanin yun kung halimbawa experience niya. Ayun diba? Na nga, kung one day lang yung kanyang training, hindi kakayanin. Diba? Yung paggawa ng safety program, nakita mo requirement doon sa Section 12. Siguro that is about 19 items ang iaano mo doon sa safety program. Kailangan may higher learning yung safety officer. Nakapag-masters yun o kaya matagal na siya sa industry. Siguro not necessarily, basta't lang medyo ang training niya safety and health, at least iakma na rin na parang SO2. Yung 40 hours na rin. Okay. Ito, katulad ni Sereros, katulad ni Brad Pitt. Mahusay na si Brad Pitt sa mga mga tinitingnan peligro. May na siya, may widow, kaya lang hindi pa si Brad Pitt nakakakuha ng proper training. Ikaw, sa tingin mo, ano nang rango dapat ni Brad Pitt? SO1, SO2? Pwede siya mag-SO2. Okay. No? Kasi nga, pwede siyang, pag nag-train siya ng SO2, medyo mas marami siya malalaman kaysa sa SO1. Ilang hours? 40 hours po yun, sir. 40 hours. From Monday to Friday, 8 hours a day. Sa TESDA, meron yan. Sa TESDA, wala po sila. Iba po sa kanila. Technical trainings po sa kanila. Wala po yung mga forklift, yung mga lahat po yun. Sa DOLE yan, sa Safety Training Organization. Yan, kila Sir Eros. Training Organization. Sila Sir Eros, Safety Training Organization yan Alam mo ba, Sir Jay, na ngayon we have about more than 100 plus STO. Ang dami naman. Kaya nga, sir. Nakapagtayo Sana approval na rin ako. Walang yan. Basta kompleto po requirement mo, ma-approvean ka. Yeah. Noong kasi, sir, yung approval ng STO, medyo maraming requirements Kailangan mo ng 2 consultants. Ngayon, ilan na lang? Ngayon, wala na. Isang consultant, okay na O baka practitioner, okay na rin. Okay na rin. Pero sa DO16, dapat ang safety practitioner, kung magtuturo, should be under the supervision of the consultant, plus he must have a TOT. Nag-undergo siya ng training trainers. Ganun po yun. Hindi siya pwedeng mag-lecture ng mag-isa. Lecture siya ng buong araw, iba-ibang subject, hindi pwede. Tatanong doon kita. Sa DO16 May tatanong ba ako? Brad Pitt, ito lang, isa lang Okay. Nung unang-una nung araw yan, yung mga boss, alam ko mga 19 lang inaabot niyan Isang 40 hours. 19,000 ang bayad ng isang estudyante. Mga 18, 17 gano'n. Hindi naman gano'n, sir. Mga siguro mga
Hindi naman lalampas. Kami kasi hanggang 15,000 lang nung araw yan. Ilang 15,000? Oo, pero kasama na po yung pagkain, lahat po yun. Pati mga materials, meron pang kasama na rin doon sa 15,000. Yung membership ng Shopee, may jacket, may lahat po yun. 15,000 per head. Nung araw yun. Ngayon, Sir Eros, may mga makikita ka sa Facebook, 2,500 2,500. Yun na nga eh. Parang, yun din ang punto ko, sir eh. Parang napakamura. Yun din ang punto ko, sir. Anong klaseng training ang makukuha ng mga yan? Isa lang kasi nagtuturo. Hindi ba dapat dalawa kayo, tatlo nagtuturo? Hindi, sa isang araw, dapat hindi ka sumusobra sa isa lang. Sa isang araw, hindi yung 5 araw, isa lang ang magtuturo. Hindi. Kinabukasan. Iba naman. Paano makakabayad ng 2,500 na kanya-kanyang expertise. Oo, di ba? Oo, tama ka. Hindi, ang sinasabi mo, sir, online yan. Okay, online yan. Hindi dapat iba rin ang magtuturo bukas. Yes, dapat iba-iba. Subject to their expertise. Kasi ang nagsasuffer po, yung company. Pag hinire nila ang safety officer na yan, tingnan mo, hindi marunong gumawa ng HIRAC. Hazard Identification, Risk Assessment and Control. Which is needed po doon sa mga low and medium risk. Kasi yung high risk ay nakalagay na po yung mga kumpanya doon. Specifically provided by the law na mga high risk. Yes. Ngayon, so alam na nila na high risk sila. Pero itong mga medium, small and medium, low and medium risk, hindi nila alam kung anong risk nila. So magkakandak sila ng HIRAC to determine what are the risk. So ngayon, kung yun yung safety officer hindi marunong gumawa ng HIRAC, paano na lang? May tanong ako Yes, may tanong ako sa inyo, Sir Eros. Meron ba tayong data siguro yung latest data kung meron 2022 yung mga accidents na nangyari in the workplace? Meron tayo meron Sir Andole niyan, no? Meron ng data yan ng yearly. Kumusta po yung gaano karami yung nangyari aksidente? I think about last year about hindi ko exact number, pero mga more than 300, mga more than 3,000 din eh. Ang nakita ko dun sa. Pero worldwide 4.5 million ang deaths. A year, last year. A year. Yung at saka Asia and the Pacific yun ang pinakamalaki. Dito kasama tayo. Ano sa pinakamalaki? Asia and the Pacific. Asia at saka Pacific. Asia Pacific ang malaki. Kulang sa safety. Yung mga na aksidente at saka nagkakasakit, kasama na po yun. Illness and accidents and illness. Ayan. Assuming nila na yung sakit mo, nakuha mo dun sa workplace. Depende po yun, sir. Kasi sa labor code, meron tayong na to and from. Ayun. Diba? Katulad ng yung nakaraang yung nakaraang virus. Pinagtatalunan yan kasi pero ngayon napasama na rin po yan sa sa compensation. PCC. Hindi na ngayon inaano kung kasi sa provision ng labor code na to and from is medyo medyo binibigyan ng compensation. Maganda yun. Pro labor. Oo. Ayun. Employees Compensation Commission na ganun yan.
Kaya iba naman, kahit saan namatay, dinideclare na COVID. Yun lang Yun lang yung isang downside. Di ba lang Sir Pete, medyo nahack na ngayon ang PhilHealth. Ako nga. Hindi dapat sila. Natin, mga data. Ayan naman ang tatanungin ko. Ayan, sir. Ayan naman, pero digital security yan eh. Diba? Pero safety. Cyber security yan. Yes. Ang yan. Medyo, siyempre, yung mga hacker na yan. Kalimutan kong pangalan kung ano yung humihingi ata ng mga ilang $100 na 17 million. $70 million ang ata hinihingi. Digital. Para balik yan. Ang tawag yan, Medusa. Ang pangalan Medusa eh. Medusa. Medusa. Malamang yan, Pinoy yan. Hindi pinatulan ng gobyerno. Andun lang yan sa recto. Pinoy yan. Sabi nga natin sa ngayon, sir, we are gearing towards technology advancement, no? Kasama na yung mga AI. Yan na po ang nag-aano sa atin ngayon. Doon lahat tayo papunta. Ayan, kailangan mag-a-adjust. Mag-a-adjust talaga. Mga paperless, mga ganyan na lahat. Diba? Talagang doon babagsak technology. Technology tayong lahat. Yun ang Wala na po yung new normal, yung kundi beyond, beyond barriers na Tsaka yun yung positive na gamit ng internet. Hindi yung mga chismis, mga fake news. Okay. Di ba? So, mabalik tayo din, sir, sa sa SO1, SO2, SO3. Okay, sige, go ahead, Carlos. Mamaya, i-discuss ko rin yung mga nagko-comment sa atin. Marami na nagko-comment. Sige, Tereros. Kasi doon, merong Administrative Order number 43 na inaano yung HR ng kumpanya to certify yung ating po mga safety officer. Okay. Ang gagawin lang ng safety officer, ipipresent lang nila yung certificate nila of completion and then sa HR, and then the HR will appoint them as safety officer. Okay. Okay? Ganon din po, pag nakatapos ka ng SO3, ganon din. Okay, hanggang SO4. Okay. Kasi may nakita ko na ng pagkakaiba ng SO4 at saka safety consultant. Malaki. Ang SO4, yung po na natapos ng requirements ng pangangailangan ng mga training at saka experience, tapos i-present nila yan lahat sa kanyang HR at isi-certify siyang SO4. Okay. Yun po yun. Ang safety consultant naman or equivalent to SO4, kailangan mo magpa-accredited sa DOLE. Yun po yun. Pero halos pareho ata yung requirement eh. Pero ang iba yung accreditation ng DOLE. As of now, Occupational Safety and Health Center. Yan. Mas mabigat yun. Mas mabigat siyempre pag accredited ka ng DOLE. You can practice your profession anywhere in the Philippines. Therefore, mas mataas yung consultant doon sa SO4. Oo. Yes. Hindi. Kasi kanina yun ang pagkakaiba nun. Yeah. Tsaka dapat pag consultant ka, marunong ka nang gumawa ng mga handbook, safety handbook, o naman yung mga Ibig sabihin nga natin na ang learning, hindi isahan yan. Habang buhay ka, we have to learn. Continue your quest for knowledge. Dahil kailangan mo yan eh. As a safety officer, hindi ka lang nakababa doon sa sa boss, sa cause, hindi ka nakababa doon. Dapat meron kang advancement din. Kasi ang kumpanya, hindi lang yun hingin sa'yo. Ang tingin sa'yo, all power ka eh. Alam mo ang lahat eh. All-knowing ka. So pag hindi ka
iba tingin siya yung kontrabida. Ikaw yung ano. Yun po yung yung pananaw sa safety officer. So, ikaw, kung gusto mo professional safety officer, huwag kang nakatenga. Tuloy-tuloy ang aral. Ayan si Sir JP, ang haba ng comment niya. Tungkol lang sa pagiging consultant. Ayan. Isa pa nga doon, sir, sa consultant, nakalagay sa DOLE, sa IRR, na hanggang 1 year lang yung kontrata sa kumpanya. Pero under the corporation law, contract sa kontrata, depende 'yon sa sa dalawang tao. O kung ikaw kinontrata ng kumpanya, depende sa kumpanya. Kung gusto ka pa ng kumpanya, ang serbisyo mo, i-renew ang kontrata mo. Pero nakalagay doon sa batas, hanggang 1 year ka lang. Kawawa naman ang safety consultant. Ang dami mong pinag-aralan, ang dami mong tapos 1 year ka lang. Yeah, ang tawag diyan yan yung tinatawag na job security. Wala ron. Yan nga. So, anti-labor yun. Kaya nga, ang naman ng safety consultant, sabi ko nga siya, maski ilang kumpanya, pwede siyang kontratahin. Yung po pagkakaiba sa safety practitioner, ang safety practitioner, dapat doon ka lang sa kumpanya mo. Hindi ka pa pwedeng mag office hopping. Hindi pa ho pwede 'yon. Yung consultant pwede. Pwede ho. Consultant ka na kumpanya. Kasi ang consultant naman talaga 'yan Depende sa pinag-uusapan niyo 'yan Per project. Pwede kang per project, pwede Pero may consultant naman parang empleyado na rin ng kumpanya. Para makatipid-tipid sila. Yes. Laging nandoon. Ang pinag-uusapan yung kung exclusive, doon ka lang. Yun. Exclusive, dapat practitioner lang. Exclusive pa rin yan. Because nag-gain siya ng experience at nag-ano siya ng other trainings. To cope up, sa ngayon kasi 312 hours ang kailangan para maging SO4 ka or consultant. And 4 years of experience as SO3. Yun ang nakalagay doon sa sa 198-18. Tama ba, sir? Kung empleyado ka na, parang gano'n? Tama ba yun? Ang consultant, nakalagay per contract ka. 1 year lang ang pinakano mo. Hindi, sir, yung SO4. SO4 nga, 1 year lang ang noon. Ang nakalagay sa batas, 1 year ka lang pwedeng ang engage ng kumpanya. Ang malungkot dyan, lumalabas na contractual ka. Ganun na nga. Bawal na yan, di ba? Bawal na yung contractualization. Hindi pa rin, sir, kasi mayroong project base project tsaka consultant ka o na-hire hire platoon. Nag-aano ka lang nag-supervise ka lang ng nagbibigay ka lang ng mga parameters na dapat gawin. So yung po yung natin dapat makonsider ng DOLE. Kasi dapat ang unang-una, sa pananaw ko lang to unang-una dapat wala ng SO1, SO2, SO3, SO4. Kung susundin natin ang DO16, safety officer, safety practitioner accredited by DOLE, safety consultant accredited by DOLE. Ngayon, kung nadagdag yung micro at saka small, lagyan mo lang ng safety officer for micro and small. Di ba? Okay, doon na lang din gawin yung SO1, yung pinaka-1. Pero wala ng 2, 3, 4. Pwede ba yun? Oo, safety practitioner at safety consultant na lang. Kasi tingnan mo sa ayon sa batas, ang dinagdag na yung powers of the safety officer
is to declare yung yung work stoppage order in case of there is an imminent danger. Subject to standard na inaano ng DOLE. Yes, imminent danger. Yan. Pag-usapan natin yan. Okay. Ano sa pananaw mo ang imminent danger? Ang pinakaano dyan, if there is a danger to life doon sa tao, that would be considered an imminent danger. Parang andyan na, nakikita na, hindi ngayon binibigyan ng ng medyos para mawala. Okay. Pinabayaan. So, meron kasi nag-reclaim safety officer nag-declare ng work stoppage. Karamihan ito sa construction. Nag-work stoppage. Sabi, nagalitan ng project manager. Nagalit. No, bakit? Nag-aano ng deadline Naghahabol. Nakita ng safety officer na delikado sa buhay ng tao. May mangyayari. In-stop ang work. Nagalit na yun. Ano nangyari ron? Sino? Siyempre, ang nasunod, yung yung tao dito, yung project manager. Hindi yung safety project officer. Manager. So, natuloy yung trabaho. Tuloy ang trabaho, mas may although na natin hihingi na magkaroon ng disgrasya. Pero sa tingin ng safety officer, may madidisgrasya pag natuloy ang trabaho. Wala naman po. Wala naman siguro na pero yun ang pananaw ng safety officer. Pero that's part of his duties and responsibilities. To declare work stoppage, pag may nakikita siyang danger. Siguro, sige, bahala kayo, pero pag kami nangyari dyan, siguro. Lumalabas na mas mataas yung project manager. Kesa doon. Mataas naman talaga, sir. Totoo yun. Sa hierarchy, mataas sila. Pero kaya nga require ng batas na dapat mag-undergo sila ng cost. Construction, occupational safety and health, and AMO. Paano ng tawag dito, mag-manage ng construction company. Ang pinakamaganda kung yung project manager merong experience sa safety and Rini-require na po yan, sir. May-ari at saka operation officer, kailangan po mag-undergo ng cost at saka yung AMO. And you have to be... Magkaiba ba yun, Sir Eros, yung AMO tsaka cost? Magkaiba yun, pero dalawa yan na pwedeng dapat yung operations at saka yung yung may-ari mag-undergo po ng cost at saka yung AMO. Okay. Grabe pala So, yan, may cost ka na, enroll ka pa rin ng AMO? Oo. Dalawa ang dapat mo makuha. Actually, bago ka ma-issuehan ng lisensya. Okay. So, yun sir ang pananaw, personally, yung pananaw ko na medyo, yung consultant, medyo na iipit sa 1 year. Diba? Dapat, pabayaan na lang yan. Depende na sa kumpanya yan. Huwag nang ilagay sa batas na hanggang 1 year ka lang. Yes. Ayan. So, yun ang nakikita kung pwedeng baguhin. At saka kung pwede, alisin na yung mga police O1, O2, O3. Personally lang sir yan. Pero, Sir Eros, halimbawa naman, pwede ba yung ganito ako? Wala pa akong STO pero consultant ako. May gustong magpaturo sa akin na mga 10 estudyante. Pwede ko na lang ang SOPI bilang STO, sabihin ko, SOPI, under na lang ako sa'yo pero ako magtuturo. Pwede bang ganon? Paano ba ang arrangement doon sa ganon? Depende sa arrangement yun, sir, ng STO at saka ikaw. Kasi ang requirement kayo ng DOLE, yung tao dito, yung instructor should be submitted by the STO. Pangalan. Na ibig sabihin you are in contract with the STO to conduct.
the following trainings. Teka, Kasi kung wala ka... Ako na mismo Yun nga, sir. nakakuha ng estudyante. Oo nga, kung wala kang kasi sa DOLE, hindi nila yun. Wala ka pa, hindi ka naman pala engaged ng ng organization. Wala akong STO. Kaya nga. So, kaya nga naalala mo, hinihingan kita ng ng resume. Kasi kailangan i-submit sa DOLE yun. Okay. That you are in contract with the STO. Okay. I'm in contract with SOPI. Ayan. Na-apply na ako para. Tapos, Brad Pitt, ikaw, kumuha ka na rin ng yung practitioner at mag-consultant. Magtuturo ka na kay Sir Eros. Ayun. Okay. Pwede, online lang. Alam mo ba, Sir Jay, na kami ang original sa ASPI? Kayo original na? ASPI. Hindi po. Hindi po. Kami po ang original ng ASPI. Kami rin po ang niyan, ang pioneer. Yung first convention ng ASPI was doon po sa Ambassador Hotel. At meron pong souvenir program yan. Lahat po ng consultant at saka practitioner are members, automatic members of ASPI. Dahil under BWC dapat yan dati. Anong taon niya? Anong taon niya, sir? Anong taon? 1999 ata. 1999 yan. No, tama. No, yeah. So that is the first conference ng lahat ng accredited safety practitioner at saka consultant. And I was also the previous vice chairman of the board ng ASPI. Wow. Panahon Bakit nagkahiwalay? Medyo may mga personal dati na mga pero hindi naman. Siyempre, nagano lang tayo para maiwasan ng gulo. Ang sabi kasi sa akin, nung bumalik ako ng Pilipinas, ang SOPI para sa kumpanya, yung company base. Ito namang ASPI para sa mga human resource, parang gano'n. Kami. Hindi sir, meron kaming individual members tsaka corporate members. Okay. Individual, basta may advocacy, whether you are a practitioner, consultant, nagbabago ka pa lang, gusto mong mag-training sa kasi kasama na rito yung membership pag ikaw nag-enroll. So, yun po, hindi lang po kami corporate, kundi individual din. Okay. So, during the time of si Villapuerte. Si attorney. Attorney. Lahat ng naging board of directors ng ASPI ay pinag-apply ng lifetime members. So lahat kami lifetime members ng ASPI. Kailan nabuo yung SOPI? 1959 po, sir. Matagal na yan. We are now 64 years in the making. We are the first safety organization in Asia. No. Kasi yung iba 1959. 59. Pero alam mo ba, Sir Eros, sumali ako sa SOPI nung mga 80s. Ano? Sumali ako sa SOPI 80s. Si Engineer Ilaga noon ang presidente pa, PLDT. Ako ang vice president noon. Ikaw ba noon? 80s. Okay, si Mr. Ilaga ng presidente ng PLDT. Ikaw pala ang vice president. Mga 1984, 85, gano'n. No? Ako po ang vice presidente niya noon. I have been vice president of 2 presidents. Si General Tanchanco at saka si Ilagan. Ayun. Bago ako naging presidente. Ang tagal I am now the longest the longest reigning president of SOPI. 22 years in the making. Wow. Congratulations, sir. Ibig sabihin you are dapat sir, condolence something right. Bakit, sir? Dahil hindi ako pinapayagan ng mga board of directors. Sabi nila, magtrabaho ka. Grabe, no? Hindi,
ayan yung ano, yung share nyo para sa bayan. Oo. Dahil nga sa sinasabi mo, Sir Eros, galing pa ng Dubai, sabi ni Alvin Aliado, marami daw salamat sa pag-share mo ng knowledge. So, thank you, sir. Thank you. Dubai. And Sir Jay? Yes. Sir. Ako rin po ang instrumento para maging international organization ng ASPI. SOPI is the founding member of APOSO. Okay. During the time of Villafuerte, pinag-apply ko sa ang ASPI sa APOSO. International na siya. Okay. Tapos, APOSO write to me kung ano ang pananaw ko. Sabi ko mas marami, mas maganda. Diba? Sabi ko, dapat tanggapin nyo ang ASPI. Ang galing. Pero, nagbi-blink-blink na naman po. Sa tingin ko, sumusobra na tayo ng isang oras. So, Sir Eros, parting words po natin. Medyo, kasi, okay, so, nagbi-blink-blink. Malapit na tayo, patayan na tayo ng ilaw eh. Okay, to all my colleagues, sa safety and health, let's continue our quest for knowledge. Kailangan po natin yan. Huwag ko pa yung titigil. Habang buhay pa tayo, tuloy-tuloy po yung aral natin. Ang kumpanya po mag-expect ng marami sa inyo. So, ibigay nyo ang nararapat sa kanila. And that is for your own advancement. Okay. Bago ako Sir Jay, inimbitahan ko po lahat ng ating mga colleagues. Meron tayong 55th National Industrial Safety Conference sa Novotel sa Merkules. October 11 and 12. Saan po gaganapin? National Novotel Hotel. Saan po yun? Sa Cubao. Sa Cubao. Sa may Parme. Sa Cubao. Yes, National Industrial Safety Conference. Okay. Pang 55 na po tayo. 55 years. Wow. Congratulations. Yes. Anong oras? From 8 to 5 yan. 2 days yan. 11 to 12. Our Secretary of Labor will be gracing the occasion. Wow. Baka kailangan niya ng internet. Mula sa top-rated music